Sa unang araw ng 2025, naglabasa ng mga deklarasyon tungkol sa mga isisilang mula sa petsang yun. Sila na yung mga anak ng mga millennials at mga Gen Z. Sila ang susunod sa Generation Alpha na pinanganak mula 2013 hanggang 2025. At ngayon, sila ay mabubuhay at mamumulat sa isang mundo na grabe na ang pagkakonektado. Dahil may kanya-kanyang katangian daw ang bawat henerasyon. Ang mga pinanganak mula 1901 hanggang 1945 ay bahagi ng tinatawag na silent generation. Masisipag, matiisin, matipid. Sila raw ang lumikha ng yaman at kapangyarihan ng pandaigdigang ekonomiya. Pinatibay ng panahon ng kakapusan ng The Great Depression at lumaban para sa kalayaan ng World War II. Baby boomers naman ng mula 1946 hanggang 1964. Sa pagtaas ng bilang ng mga sinilang, sila ang nagtamasa ng pinaghirapan ng mga magulang. Nabuhay sa anino ng Cold War, ng kanluran at ng komunismo. Nakita nila mga pagbabago sa lipunan gaya ng Civil Rights Movement, Vietnam War, mga hippie at iba pang counterculture movements. Ang sumunod naman na Generation X ay saksi sa pag-usbong ng kapangyarihan ng personal computer at ng impluensya ng MTV o music television. Ang X sa kanilang pangalan ay sagisag daw ng kanilang pagtutol na maikahon sa anumang label o reputasyon sa negosyo at teknolohiya. Mga Gen X ngayon ang nangunguna. Gen Y o ang millennials naman ang namulat sa mundo ng internet. Eksperto sa paggawa ng memes at tiwala sa sariling kakayahan hanggang sa ma-burnout sa trabaho at eskwelahan. Siyempre, ipapost nila yan. Ang Gen Z naman ay pinanganak na may smartphone sa kamay. Para sa kanilang buong mundo ay content. Pero sensitibo naman at napakarupok. Pero mag-ingat ka, baka ma-cancel ka nila. Ito nga raw sabi nila, para sa mga Gen Beta, ang mga screens sa mga gadgets ay hindi lang simpleng kasangkapan, kundi bahagi ng kanilang diwa at ekstensyon ng kanilang mga pangangatawan. Pero ito ang tanong ngayon, paano kaya nila huhubugin ang teknolohiya? Anong mga salita at mga pangalan kaya ang mas makakasanayan nila? Mama o Hey Siri o Alexa? So, ano naman ang magiging kontribusyon nitong beta na henerasyon? Pero sa bawat taglay daw na kapangyarihan ay may katumbas sa kahinaan. Pero kung ipipilit natin, may kinalaman ba ang asal lamang ito sa kanilang henerasyon? Halimbawa, at ito, pinanganak noong 1957, ramdam ba ang pagka-baby boomer niya? Ito naman, millennial na ex-mayor. Sila kaya, mag-ex na ba talaga? Si ate ay millennial, habang si kuya naman ay Gen Z. Ito naman, Gen X, as in ex-kaibigan at ex-education secretary. Ito naman, ex-president na mahilig sa expletive, gaya ng Ganon ako patayin mo. Do not give me that. Ito naman, ex-spokesperson at ano nga ba? Dahil pinanganak noong 1966, Generation X din siya at mahilig din siyang mag-exercise. Pero siguradong ito, nauna pa rin dun. Oo, miyembro nga ng silent generation, pero aabutan pa hanggang Generation Omicron at Sigma hanggang maubos ang lahat sa alpabeto ng Griegong letra. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.